expansion, possession, fullness, open doors, forward, advance, take ground. Come out of hiding. You are not designed to stay cooped up in your small corner of the world. Don't remain in obscurity. You were meant to occupy an ever-expanding universe. This is not the time to think small. Dream big. Enlarge your capacity for more. Shatter the old mindsets. Dig deep. Lay the only foundation that matters so that you can soar to higher heights than you could ever imagine. Time to build. Be ready. Stay alert. It's already set into motion. I am preparing something new. It's happening now. Break new ground. Plant righteousness and harvest the fruit that your loyalty will produce for me. It's time to seek the Lord. When He comes, He will rain righteousness on you. Palakpak ng buhay ng Diyos. Palakpak na nagalmusal. Praise the Lord. Father God, we thank you for this morning. We know and we believe, O God, that you are here in our midst today. Salamat, Panginoon. We believe, O God, that you will speak to us. Speak to us, O God. Deal the issues of our hearts, O God. Father, I just pray that you would bless your people, that they will take your word, O God, yung word mo, Panginoon, magdi-define ng weeks nila, ng buhay nila, even ng finances nila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We honor you, we bless you, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Batiin niyo po yung katabi niyo, maganda ka pa sa umaga. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Praise God. Totoo po yun, short notice. Nakita lang kami ng pastor nyo, Wednesday ata yun. Tapos yun na. Itong pastor nyo, full of surprises to eh. Pero I want to say it again sa harap nyo. Yung pastor nyo, isa sa mga sobrang ka-close ko. Kung meron akong pandemic pet, meron akong pusa, pastor nyo, pandemic friend ko. Naging friend ko siya nung 2020. Doon kami nagtatawagan at nag-i-encourage ng mga anything about life, about word, mga frustrations namin sa ministry. Pero we're good, di ba? Nandito pa rin kami after so many years. Alam ko po, your pastor is talking about stretching. Last time, ano pong pinag-usapan ninyo? It's about faith. Tama po ba? About faith. We need to be stretched. Sabi niyo, stretch. Alam niyo po bakit? Kahit nung tayo elementary, we need to be stretched. Actually, kahit sa hindi elementary, sa season ng buhay natin ngayon, we need to be constantly stretched sa faith. Sa walk natin kay God. Bakit? Sorry po sa term di ba pag ang alam mo lang 1+1 nung elementary kayo, hindi kayo magpo-progress sa mga susunod na mga mabibigat at mas malalaking konsepto na ituturo sa inyo. Kailangan mas stretch. Kung alam mo lang 1+1, di mo alam subtraction, multiplication, mananatili ka sa level 1. Ayaw ng Diyos na sa level 1 tayo lagi. Alam niyo bakit? Ganun siya kabait na Diyos. Gusto niya lumalawak yung capacity ng heart natin, ng mind natin. Kasi yung Diyos natin malaki. He is a big God. Tapos yung thinking natin maliit, parang walang connect. Kailangan pareho.
Parang in sync ka kay God. May mga gusto siyang pagawa, pero yung thinking natin maliit, hindi siya makamove. Somehow nalilimitahan natin. Nasaan na yan? Psalms. They limited the Holy One of Israel. Kaya mong limitahan ng Diyos. Totoo po ba yun? Tahimik ka. Sela. Totoo po yun, kaya niyong limitahan ng Diyos. Yung Diyos gusto niya mag-move sa buhay niyo. Pero yung thinking natin, hindi, okay na to. Ganito lang, okay na to. Pero bago po tayo pumunta sa ating pag-uusapan, honestly po, hindi ako magaling sa notes. Usually talagang more on word, verses. From there, magte-take off na ako. Bago po tayo mag-start, pero gusto ko yung bigyan ng good foundation. Bakit alam natin, bakit meron tayong confidence, courage, at we know that we are blessed. We are blessed, amen? You are blessed. Kahit saan ka pumunta, yun yung identity mo. Gusto ko magkaroon po kayo ng clear understanding at foundation. Kasi pag tingin mo, yung blessing, it's about money, it's about a thing or apart from you. Hindi po totoong prosperity yon. Prosperity, blessing is your identity. Bakit? You are in Christ. Pag hindi ganun yung thinking mo, mindset mo, kailangan mo ng amulet. Kailangan mo ng anting-anting. Kailangan mo magpungsoy. Dapat yung ganito yung alam niyo ba pungsoy? Hindi ko rin alam eh. Naririnig ko lang sa balita eh. Dapat ganito, nakaharap sa araw. Sorry sa term, mamaliitin ko talaga. Ang cheap nun. Hindi kayo yun. Sa Galatians, tingnan natin sa Galatians, bigyan ko muna kayo ng heads up, tsaka review. Kung ano yung ginawa ni Christ, ano yung ginawa niya, ano yung byproduct ng ginawa niya sa atin, para alam natin kung sino tayo. Therefore, kikilos tayo out of that identity. It's an identity thing. Kailangan alam niyo yung identity nyo. Kasi kung alam mo yung identity mo, yun yung ikikilos mo. Hindi mo kailangan habulin yung blessing. Kasi yung identity mo, you are in Christ. Therefore, yung blessing, you are a blessing magnet. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, wala pong bayad yan. Tingnan nyo. Blessing magnet yan. Galatians 3:10-14. Isa po ito sa mga paborito kong verses. For as many as are ulit. Take 2. Naduling ako. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Samahan niyo po ako magbasa. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Bakit ko pong gusto kong bigyan ng diin to? Sabi dito, for as many as are of the works of the law are under the curse. You are not under the law. Therefore, you are not under the curse. You are in Christ. Dapat malinaw sa inyo, you are in Christ. Pag sinabi dito, works of the law, yung mga bagay na ginagawa mo to earn God. Pag yun yung mindset mo, yun yung doon ka nagmumula, working for God to get the blessing, you are under the curse. Bakit? Laging pagod, stressed. Alam niyo po, hindi niyo responsibility yung buhay niyo. Ulitin ko, baka hindi niyo narinig. Hindi niyo responsibility yung buhay niyo. Even your finances. Bakit? You are in Christ. Dapat malinaw sa inyo yan. If you are in Christ, siya yung bahala sa inyo.
yung nag-ooperate sa inyo, blessing. You are not cursed. Alam niyo yung mga cursed na tao, kahit anong gawa nila, laging bagsak. Kahit may ganon, yung hindi masaya. Walang joy, walang peace. Bakit? They are under the curse. They are trying to earn the love of God, acceptance of God, identity. Therefore, pati yung pagkilos, pag-earn ng pera, parang ina-earn mo yung yung way to be prosperous. Actually, you need not to earn your way to prosperity. You are in Christ. You are in Christ. Pag may nagsabi sa inyo, nasaan ka, Isaiah, nandito ako sa CNB Mall. CNB, di ba? CNB Mall. Wala ako sa Binyan, Laguna. Anong point ko? Hindi ko rin alam. Hindi, joke lang. Wala si Isaiah sa Binyan, Laguna. Bakit? Nandito siya sa Antipolo. Hindi niya kailangan i-earn yung way to be in Antipolo. Bakit? Nasa Antipolo siya eh. Wala siya sa Binyan. In the same manner, you are in Christ. Naandun ka lagi. Kahit nag-fail ka, naandun ka. Hindi ka nag-fail, nandun ka na sa Binyan. Iba na yung identity mo. You are always in Christ. Therefore, you are in the blessing of God. Nakakalungkot. Pag hindi natin alam yan, alam niyo po yung the way natin tingnan, bumagsak yung economy. Wala na tayong kaibahan. Naalala niyo yung sinabi ko, ibig sabihin ng holy? Pag sinabi ng holiness, ang thinking natin, yung things that you have to do. Di ba? Holiness, dapat banal, ginagawa mo to, hindi mo ginagawa yon. Sa Bible, pag sinabing holy, you are not common. Pag sinabing not common, hindi ka common, katulad ng world. Ay, ang taas na inflation. Naku, paano na kami? Relax! Yung Diyos mo, hindi ka pababayaan. You are in Christ. Takot na takot. Baka wag naman sana, hindi ganito yung mga taga-Antipolo. New Life Outreach Antipolo. Bumagsak economy, nagkaroon ng inflation. Kawawa naman kami, paano yung buhay ko? No. You are not operating under that system. Alam mo yung economy nyo, heaven. Kasi si Jesus you are in Christ. Hindi mo in-earn yung way para i-bless ng Diyos. Bakit? Si Christ ang gumawa para naandun ka sa state na yon. Tingnan nyo po yung lagi sarili nyo, magkaroon kayong awareness lagi. Meron kayo ang identity nyo, lagi, ma-feel nyo man o hindi, ang identity nyo, you are blessed. You are a blessing waiting to happen. You are a blessing sa mga taong nakapaligid sa inyo. Bakit? Dahil you are in Christ. Sabi pa dito, Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us from the curse of the law. Bakit? Alam niyo po yung byproduct ng sin, nung nagkakommit ng sin si Adam and Eve, tinake nila yung fruit. Anong fruit yon? Knowledge of good and evil. In essence, sinasabi mo, nung kinain nila yon, yung dependence nila, sinasabi, Lord, hindi ko kailangan yung yung way mo. Akong bahala, magdi-determine ng good at evil. Kaya tingnan mo yung world, paano sila mag-earn ng pera. Kasi pag may ganun kayong thinking, responsibility ko yung buhay ko, isusustain nyo rin yun. Nag-gets po ba yun? Kung tingin mo, responsibility mo yung buhay mo, kailangan mo mag-earn ng malaki, therefore, ikaw yung laging, alam mo yung mag-exert ng effort. Pero kung alam mo, you are in Christ, si Lord ang bahala sa'yo. Yung blessing lalapit sa'yo. Nakakita na kayo ng aso, hinahabol niya yung buntot niya? Iikot-ikot lang kayo nun. Hindi mo kailangan habulin yung blessing. Gusto ko sabihin, Christ has redeemed us from the curse of the law. Kasi ang byproduct ng sin, alam niyo po, poverty, paghihirap, paghihikahos.
Hindi ko po sinasabi sa inyo, you are in sin kung naghihikahuso kayo ngayon. Pero sinasabi ko to para magkaroon kayo ng mindset. Kapag alam mo yung identity mo, hindi ka magsalita parang mahirap. Amen? Hindi ka nagsasalita na parang parang kulang, walang pera yung tatay mo sa langit. Malakas yung loob mo. Bakit? Ito yung identity ko eh. You are in Christ. Ulitin ko, ang byproduct ng sin, curse. Curse of poverty. Curse of sickness. Kaya hindi ko nayayakap yung poverty. Wala akong poverty thinking. Tanggalin po natin yung poverty mentality. Dapat yung mindset natin, prosperity mentality. Nakakita ba kayo yung hari, yung anak niya, yung prinsipe, mahirap? Di ba wala? Nakakita kayong ganon? Therefore, mayaman kayo. Dahil you are in Christ. Yung may-ari ng heaven, earth, lahat, cattle, tatay niyo yun. You are redeemed from the curse so that the blessing of Abraham, eto na, blessing of Abraham. Bakit pag sinabi sa Bible, blessing of Abraham, ano yun? Spiritual riches? Hindi po. Pag tinignan yung buhay ni Abraham, actually mayaman siya. Meron siyang blessing of wealth tsaka health. Bakit health? Anong edad niya na nun? Nakabuo pa sila ni pati si Sarah. They are not under the systems of the world. Kasi may spoken blessing si God sa kanya. That the blessing of Abraham mapunta sa atin through faith in Christ Jesus. Nagigets niyo po yun? Ako, paborito kong passage to. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Tayo yun. Through Jesus Christ. Therefore, hindi ako parang hirap na hirap sa buhay. Hindi ko pa sinasabing laging, di ba, dumadaan tayo sa mga may luck. Pero hindi yun yung driving force ko sa buhay. Lagi akong may mindset, si Lord, nandito ako sa kingdom of the Son of His love. Therefore, si Lord ang bahala sa akin. Alam niyo po, in-stretch ako ni Lord, yung heart ko, when it comes sa giving, I will say this, hindi po ako nagyayabang, by the grace of God. Alam niyo po yung greatest giving ko? Since naging believer ako 1989, during pandemic. In-evaluate ko, sabi ko yung the way I give, mas naging giver ako, bakit? Kasi yun yung prayer ko, Lord, stretch mo yung heart ko, ayoko yung, alam mo yun, damot, ganid, yung kamay ganon. Paano ako? Sabi ko po sa inyo kanina, hindi nyo responsibility yung buhay nyo. Kasi bakit? Kung hindi, lahat ng pinaghirapan ko, pinagtrabawan ko, rangya namin, pera namin, ako yan nagtrabaho ako yan Pag may ganun po kayong mindset, magiging kayo, ganid. Kasi ako yung nagtrabaho, therefore, ikikip mo yon. Susustain mo yon. Dapat lagi kang mayaman. Ikaw yung gumawa Pero pag alam mo, you are blessed because of Christ, what He has done on the cross, wala nang issue kay God kung ibe-bless ka. Lagi kang blessed. Pag titingnan ka niya, blessing ka. Sa atin kasi may issue pa be-bless ba ako ni God? Lagi may isip kang gano'n, be-bless ba ako ni Lord? Magpa-prosper ba ako sa buhay? Magiging successful ba ako? Honestly, as a believer, kailangan natin lakihan yung thinking natin. Para si God makakilos sa buhay natin. Kasi alam niyo po, naghihinder sa atin para hindi makamove si God, even sa area ng finances, thinking. Baka malugi ako. Pero kung alam mo, binabackupan ka ng heaven, wala kang takot. Hindi ko po sinabing maging bulagsak kayo na, sige,
Kung may leading sa inyo si Lord, magbukas ng business, huwag kayong matakot. Kasi yung blessing, hindi yung pera. Kayo yon mismo. Kahit malugi, lagi kayo magra-rise up kasi kayo yung blessing. Hindi nyo inahabol yung pera. Yung pera naghahabol sa inyo. Bakit? You are in Christ. Wala po yun sa notes ko. 2 Corinthians 8-9. Laging issue din sa mga, meron tayong mga kapatiran na ang thinking, ang prosperity, spiritual. Alam niyo po ba, lahat ng spiritual, kung totoong may spiritual, laging nagmamanifest sa natural. Ang totoong reality, yung spiritual. Hindi ito physical. Kasi lahat tayong physical nanggaling sa spiritual. Kaya hindi ako naniniwala ang spiritual blessing lang. Ang totoong blessing, may manifestation. Hindi sinabi ni God sa inyo, mahal ko kayo doon sa heaven, third heaven. Isaiah, I love you. Bala ka na sa kasalanan mo. Mamatay ka na dyan. Walang ganon. Alam mo ginawa ng love? Spiritual? Magkatawang tao. Kaya hindi ako naniniwala ang blessing lang spiritual. Lahat ng blessing galing sa spiritual. Kung totoong may blessing, laging may manifestation. Si Jesus Christ, hindi niya sinabi, basta mahal ko kayo. May manifestation. Kaya gusto ko po yung i-enlarge natin yung isip natin. Wala to sa, naalala ko yung verse, wala ito sa binigay ko kay Ella. Isaiah 54. Alam niyo yung chapter before Isaiah 54? 53. Ang galing Revelation. Ano yung Isaiah 53? Class? Alin? Yung ginawa ni Jesus sa cross. Na andun yung prophecy. Naalala niyo yan? For all we like sheep, yung gano'n, by His stripes we are healed. Yung accomplishments niya sa cross. After ng 53, sunod? 54, ito yung verse 1. Sing, O barren, you who have not borne, break forth into singing, and cry aloud, who you have not labored with child. For more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. Ano ibig sabihin nito? Kinakausap ni Lord, sing o barren. Ano ibig sabihin ng barren sa Tagalog? Baog. Magpakasaya ka daw. Bakit? Verse 2, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Sabi niya sa baog, magpakasaya ka. Bakit? Mas madami yung magiging anak mo kaysa sa mas nauna pang nagkaanak sa'yo. Bakit? Isaiah 53. Byproduct lang siya ng sing o barren. Sabi niya, kahit barren ka ngayon, enlarge mo yung tents mo kasi dadating yung dami mong anak. Enlarge your thinking. Gusto kayong i-bless ni Lord. Pero pag maliit yung thinking, okay na ako dito, okay na yung pamilya namin, gusto ni Lord, gawin kang milyonaryo. Yung mga religious natatakot sa word na ganyan, milyonaryo. Kung ayaw nyo maging milyonaryo, bigay nyo sa akin. Alam nyo bakit? Prosperity with the purpose. Anong gusto ng Diyos? Mainggit yung mga kapitbahay nyo, hindi dahil meron kayo. Mainggit sa inyo, ano bang meron sila? Sabi nila, ano ba yan yung feng shui ba? Gamit nyo? O may anting-anting kayo? O yung mayroon kayong pusang gawa ganon sa business nyo, kaya kayo maman. Naalala ko yung pastor sa pinuntahan ko, New Life, La Trinidad. Apo niya. Ano ang pangalan ng apo niya? Shakira. Kasi may sila may lahing Japanese. Sabi ng apo niyang 5 years old ata yan, gusto ko yung bilan niyo ako ng ganon, yung pusang gawa ganon. Tawanan sila ng tawanan.
Imagine, pastor, pupunta ka sa bahay ng pastor nila, kita mo may pusa sila gumagawa. Hindi alam ng bata na ano pala yung pampaswerte. Hindi nyo kailangan ng pampaswerte. Sa kingdom ni God, walang swerte. Meron blessed. Ikaw yun. Yun ang sinasabi dito sa Isaiah 54. Kahit ganito yung state mo, wala ka, barren ka, sing for joy. Bakit? Kasi alam mo yung bakit sure? Tanong mo sa katabi mo, bakit sure? Bakit? Di ba ganun lang yung verse sa Bible eh. Sing, O barren, magpakasaya ka kasi mas dadami yung anak mo kaysa sa desolate woman. Alam mo bakit? Isaiah 53. Yung guarantee ng blessing mo, yung Isaiah 53. Hindi katulad ng world, kailangan mo magpakahirap. Alam mo, pag you are in Christ, ililid ka niya sa tamang lugar, tamang trabaho, tamang business, at tamang tao. Sinabi ko tamang tao, iniisip nyo love life, no? Malay nyo, ka-business deal. Isaiah 53, yun yung natin, guarantee. Yun yung place natin. Doon ako nagmumula. Kaya hindi ako natatakot na baka mawalan ako financially sa future. Isaiah 53. Ano pa sabi doon? Enlarge your tents. Dahil may faith ka sa finished work, enlarge your tents. Magbukas kayo ng bank account. Enlarge your tents. Matagal na kayo nang gusto mag-business, step out. Enlarge your tents. Alam niyo, nakita ko yung context nito. Yung pala yung context ng enlarge your tents. Bakit? Byproduct siya ng 53. Paulit-ulit. Ganon daw ang teacher paulit-ulit. Uulitin ko, 53, Isaiah 53. Dito ako nagmumula, dito ako nag-ooperate. Ito yung identity ko. Therefore, ang kilos ko ganito. Hindi ako kumikilos na takot sa business. Hindi ako kumikilos na takot paano yung finances ko. Pag sinabi ni Lord, give. Sabi ko yun yung heart ko kay Lord eh. Alam niyo po yung finances, yung pinaka parang maliit na area ng faith. Pero maraming tao nai-stuck doon. Pero challenge ko po sa inyo. Pag natanggal yung fear of losing money. Alam niyo, real talk tayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Love ko kayo. Minsan lang talaga mapanghamon lang ako mag-share. Alam niyo kaya natatakot tayo sa buhay natin? Natatakot magbigay? Kasi nga yung responsibility, akong bahala sa buhay ko. Sabi ni Lord, bigay mo yan. Ayoko, Lord. Pambili ko to ng PS, PS. I love you. PS, I love you. Gusto ni Lord, doon ka nagmumula. Alam mo yung pag na-break yung ganong mindset, yung takot, ano kaya yung pwede pang gawin ng Diyos sa buhay nyo? Ano kaya yung pwede niyang ibigay pa na malaki sa inyo? Bakit? Hindi kayo takot magbigay. Kailangan ma-enlarge yung heart nyo. Alam nyo bakit? Yung Diyos nyo hindi madamot. Madamot ba si God? Mamaya, i-share ko. Sinare ni Ella kanina yung verse eh. Nagsishare si Ella. Ganyan ka lang. Ako bahala mamaya. Closing ko yan. Kalma ka lang, Ella. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace. Paborito ko to, sobra. Sobrang paborito ko tong verse na to. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor, so that you in your poverty might become rich. May nakausap kami. Sabi niya, hindi, ang tinutukoy dyan, spiritual riches. Mali. Pag tinignan mo yung context, tinutukoy ni Paul, finances.
Nakakita ka ba ng Diyos? Napaka mapagmahal, binigay niya ang buhay sa krus. Tapos, ibe-bless ka niya except finances. Parang walang connect. Ang yaman-yaman niya, tapos ikaw naghihirap. Ito yung burst foundation ko sa buhay. To the point ka, kabisado ko, bakit? Revelation sa akin. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, sa cross, naging poor siya so that you, in your poverty, might become rich. Naging mahirap siya para ikaw yumaman. Context, finances. Bakit gusto kang maging mayaman ng Diyos? Magkaroon ka ng mindset na ganun. Para ipagyabang nyo ba yung sasakyan nyo sa kapitbahay? Hindi yun. Ang babaw nun kung ganun ang tingin natin sa prosperity. Prosperity is a tool. I-bless mo yung tao. Maging financer ka ng kingdom. Yun yung heart ng Diyos. Kailangan ma-break sa atin yung takot, mawalan ng pera. Paano? Naalala ko nung bata kami, nag-usap Alam mo na yun. Airpot ko laging takot mawala ng pera. Pag walang pera, mainit ulo. Alam niyo bakit? Nasaan yung trust niya? Love ko si Papa. Siguro kung nakikinig siya, sige, share mo yan. Para matuto yung tao. Hindi ko sinisiraan si Papa, pero alam niya yung heart ko. Gusto ko kasi parang real situation. Pag takot kayo mawalang pera at laging walang pera, alam mo sinong sinasandigan nyo yon? Sino yung faith nyo? Sarili nyo. Laging may fear laging may takot. Pero kung nando ka sa Isaiah 53, you are in Christ, alam ko, si Lord, tatay ko siya Hindi niya ako pababayaan. Pag lumaki yung heart natin, mindset natin, when it comes sa giving, ang sarap mag-bless. Sa totoo lang. Sino naka-experience nun? Yung nag-bless ka, sumunod ka sabi ni Lord, bigay mo to sa Kanya. After nun, ang saya. Alam mo bakit? Dinidisplay mo yung trait ng Diyos mo. Ano yung trait ng Diyos mo? Generous. Kung yung tatay ko sa langit, generous, therefore, generous din ako. Wala kayong makikita sa Bible, pakabig si Lord. Madamot. Pag madamot yung puso, baka tingnan natin, alam mo yung gamot sa madamot na puso? Pagmamahal ng Diyos. Pag nakita mo siya mapagmahal, alam mo matatranslate nun sa buhay mo? Wala kayong thinking na, ayoko nga bigay. Sabi ni Lord, bigay mo, ayoko. Gaaway kayo. Etong pandemic po, sabi ko, Lord, enlarge mo yung heart ko. Pag sinabi mo sa akin, bigay. Hindi ko nasasabihin, ikaw ba to, Lord? Baka sa devil to. O baka ako lang to. Tingin nyo yung devil, utusan kayo, magbigay. O ikaw, kung ikaw lang, ibibigay mo, hindi. Alam ko si Lord to. Kaya pag sinabi sa akin ni Lord, give, wala issue. Ikaw to? Hindi ko natatanungin. Alam ko si Lord. Alam ko yung boses ng Diyos ko. Close kami. Pag sinabi niya, give. Lord, eto na lang. Example, bigyan ko yung example. Way back, Picon, Pastor's Conference sa Alabang. I was asked ng admin doon, with the help of Pastor Josel and Mylina, mag-book display ka. Sabi sa akin ni Lord, bigay mo yung 7,000 doon. Lord, wala pa akong kita. Ibigay mo yun doon sa pastor. Nung una, syempre, nagpapatrain ako, Lord, ikaw ba to? Hindi. Si Lord to. Kuha ko sa kaha. Sabi po ni Lord, bigay ko sa inyo. Alam niyo po, after nun,
Siguro 5 times bumalik sa akin. One time pa, sabi sa akin ni Lord, meron kasing Bible school student sa NLTC, sa The Fort. Dumaan lang siya sa harap ko, Life Center pa. Sabi ni Lord, bigyan mo yan ng 7K. Lord, mabili ko ng Stan Smith to eh. Nag-iipon ako. Kasi nakita ko sila pastor eh. Di ba? Nag-speak ka dapat. Alam niyo ginawa ko? Punta ako sa ATM, withdraw. Sabi ni Lord, bigay ko sa ito. Umiyak siya. Alam bakit? Pera niya 100 na lang. Sabi niya, hindi ko alam kung tituloy pa ako sa Bible school. After nun, tuwang-tuwa ako. Thank you Lord, sumunod ako. Okay lang kahit walang Stan Smith. Alam niyo po nangyari? Sa totoo lang, by the grace of God, sasabihin ko to. Ngayon po, ang dami kong sapatos. Ang dami nagbibigay sa akin. Buti na lang di ako bumili ng Stan Smith. Hindi ko po ito kinukwento para magyabang. Pinagyayabang ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Gusto niya kayong stretch. Ayaw niya yung madamot. Actually, yung issue ng giving, sa totoo lang po, issue siya ng trust eh. Alam niyo po kaya ayaw minsan magbigay ng tao? Kasi nga iniisip mo, paano ako? Dahil paano ako ang bahala sa buhay ko. Dare ko po kayo, pag may sinabi si Lord ibigay, i-release yung certain amount, i-release nyo. Alam nyo bakit? Sinasabi nyo, I trust you. Ikaw yung kikilo sa buhay ko. Kahit ni-release ko tong certain amount, magugulat po kayo. Hindi po ako nangangako. Ang Diyos, yung Word of God nagsabi. Kapag nagbigay, ayaw ng Diyos may utang sa inyo. Ayaw ng Diyos may utang sa inyo. Nagbigay kayo, siyang bahalang ibalik. Actually, yung area na lang na gusto kong gayahin yung heart ng God ko, generous. Okay na yun eh. Yung fulfillment, tama? Masaya ka na nun eh. Okay pa yung reward. Nagbibigay ako hindi dahil may reward. Praise God kasi yung Bible nagtuturo may reward. Pero number 1, gustong-gusto ko, ginagaya ko yung heart ng Diyos ko. Alam niyo po, pag nag-break yung poverty, thinking na alam mo yung pera, ayoko i-release to. Sinasabi ko po sa inyo, ano pa kayong pwedeng i-open ni Lord na mga revelation sa inyo ng Word of God? Deuteronomy 8:18. Tutuloy ko na sana, kaso lang may point. Deuteronomy 8:18. And you shall remember the Lord your God. For it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your father, as it is to this day. You shall remember. Alalanin niyo yung Diyos niyo. Bakit siya yung nagbigay sa inyo ng kakayanan, kapangyarihan to get wealth? Alam nyo, wala pong ganong promise sa mga unbeliever. Sa inyo lang, sa atin. Pero why not utilize natin, take advantage natin yung promise na yun? Ano kayong mangyayari sa atin? Nagigets niyo po ako? Why not enlarge natin yung thinking natin? Kung sinabi mo na binebless mo ang mga giver at ini-enlarge mo, mas marami kang pinagkakatiwala. Therefore, Lord, hinahamon ko yung word mo. Gusto kong yan yung sinabi mo, sige, gagawin ko. Ano po kayang pwede pang gawin ng Diyos sa buhay natin? Paano kaya dadami yung influence natin, pwede nating maabot sa Panginoon? Alam niyo po yung prosperity, yung pera, tool yan. Tool. Ginagamit mo yung pera para makapag-bless. Hindi ka nang gagamit ng tao para makakuha ng ganon. Ginagamit mo yung pera as a tool. He has given you power to get wealth. Sabi niyo po sa katabi niyo, power.
Parang networking Power! Hindi yun. Word of God tayo. Power to get wealth. Meron akong power. Meron akong ability to get wealth. Therefore, pag na-instill sa isip niyo yun, hindi ako mananatili at hindi ako magdodwell, hindi ako mag-stay sa poverty. Kasi may power ako to get wealth. Alam niyo po, yung prosperity is a process. Bakit ko po sinabi? Process. Gusto ni Lord i-deal yung heart natin. Actually, hindi niya kailangan pera mo eh. Ulitin ko po, hindi niya kailangan yung pera niyo. Kailangan niya puso niyo. Pag nakuha ni Lord yung puso niyo, hindi mahirap pakilusin yung kamay. Pag naintindihan niyo yung heart ni God, alam niyo po si Lord, hindi siya kumikilos yung hand niya. Yung hand niya connected sa heart niya. Lahat ng ginagawa niyang miracle, hand, action, connected sa heart. Therefore, gusto ni Lord makuha niya yung heart niyo. Hindi niya kailangan pera niyo. Sabihin ko po, hindi kailangan ni Pastor Gats yung pera niyo. Mayaman na sila. Lagi kong sinasabi, ang taas ng tingin ko sa mga pastor. Meron pa akong friend na missionary, Canadian, sa Silang Cavite. Ting pinagsasalita na ako niya sa mga bata. Nakita niyo ba si Kuya Greg niyo? Pangarap niya, maging milyonaryo. Tapos gagatasan yung Action International. Wala. Binigay nilang buhay nila. Iniwan nga yung bansa eh. Canada. Ba't tayo napunta doon? Hindi ko rin alam. Ang point ko po, gusto ni Lord, connected yung heart, yung hands niya sa heart niya. Lahat ng ginagawa ni Lord na miracle sa buhay niyo, galing yun dito sa puso. Kaya gusto ni Lord makuha niya yung puso niyo. Maging close kayo. Para hindi mahirap pakilusin yung kamay. Alam niyo po, isa pang pwede nating exercise, maging tayo, partners sa ministry. Alam niyo po, sa Philippians, sabi ni Paul, even despite sa deep poverty ng mga taga-Philippians, alam niyo yung pinagmamalaki niya, sinulat niya, tanging mga taga-Philippians ang nagbigay sa akin, nag-support sa akin, continually. So, ibig sabihin, ang generosity, hindi nadidetermine kung may ganun ka o wala kang pera. Generosity kasi galing sa heart. State ng heart, hindi yung anong meron ka sa bulsa. Ano yung meron ka sa puso. Alam niyo bakit? Maganda po nagsisimula tayo sa kahit anong merong state tayo financially. Sasabihin kasi natin minsan, kahit ako nung bago-bago pa when it comes sa giving, magbibigay na lang ako pag mayaman ako. Pag may pera ako marami. Pero pag marami ng pera, kalimutan ko na. Alam mo bakit? Gusto ni Lord, nagsisimula ka sa maliit. Ano yung meron ka ngayon? Ano yung meron kayo ngayon? Kaya nyo bang ipagkatiwala sa Diyos yun? Kasi kung kaya nyo pagkatiwala, bibigyan pa kayo ng Lord ng marami. Nagsimula sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan sa malaki. Lahat ng tao gusto malaki agad. Gusto na, tanungin mo tao, ang pangarap mo, baka sabihin nila, gusto ko maging milyonaryo. Gusto ko maging bilyonaryo. Ano yung meron ka ngayon? Doon tayo magsimula sa meron ka ngayon. Huwag kang maghanap ng wala. Ano yung meron ka ngayon? You practice. Amen? Okay pa ba tayo? Sa Ephesians, hindi ko alam kung nasabi ko to kay Ella. Sorry Ephesians 1:18, 21. Ano lang to, review kung ano yung identity nyo. Mamaya may mga certain points ako i-share. Ephesians 1:18 to 21 sa NASB, New American Standard Bible. I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. In the saints. Inheritance in the saints. Kayo yon.
May inheritance kayo, hindi daw sa langit, in the saints, nasa inyo. And what is the surpassing greatness of His power towards us who believe? Minimeditate ko to during pandemic. Sinalba ko ng Word of God na to. What is the surpassing greatness of His power toward us? Surpassing greatness. Sa ibang translation, immeasurable greatness. Hindi masukat. Yun daw yung meron kayo. Meron ako. Meron akong, wala nakakalaw. Very 90s. Surpassing greatness of His power. Meron daw kayo nun as a saint. Dahil meron ka nun, you can operate out of it. Sa Bible po, pag nagturo kayo, nagbasa kayo ng Word of God o nagtuturo kayo, o kaya lang kayo, meditation. Merong principle sa pagbasa ng Bible o pag-aaral ng Bible, imperative, tsaka objective. Objective ba yun? Ano yung imperative? Yan yung mga utos. Diba? Sa Bible, may ganon. Kunyari, be forgiving. Pag may nakita kayong utos, sabi ng nabasa kong Bible teacher, tingnan nyo, meron dyan, imperative, indicative. Ano yung indicative? Ano yung utos? Kunyari, Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maging maunawain sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Ano ko yun memory verse ng bata. Di ba yung ganon? Nung children's church. Yung lagi kong minememorize alam na alam ko. Ano yung utos doon? Magpatawad daw. Pag tinake mo lang yun, paano ko magpapatawad? Ang hirap. Sarap buntalin Nagawa na akong masama niyan Imperative, utos yun. Tingnan mo daw yung indicative doon. Ano yung indicative? Kasi pinatawad ka ni Kristo. Therefore, ganito mag-aaral ng Bible. Kaya mong gawin yung utos. Bakit? Pinakita niya yung identity mo, indicative. Dahil pinatawad ka na ni Kristo. Alam bakit? Bakit ko sinabi? Sabi dito, you have the inheritance of Christ. You have surpassing greatness of His power towards who believe. Kailangan alam mo yung identity mo. Para pag inutusan kang gawin to, hinuhugot mo yon dahil dito. Sa indicative, identity. Hindi ako madamot. Magbibigay ako. Kasi sabi ng Diyos ko, kilala ko yung Diyos ko. Yung Diyos ko, generous. Therefore, I will be generous. I am generous. Dito po tayo mag-start kung nasaan tayo ngayon. The Lord never intended you to carry the financial responsibility. He wants you to lift that burden from you. Sabi ni Lord, akong bahala sa inyo. Bakit? Kapag meron kang mindset na ganon, lahat ng pinagtrabahuhan ko, yung pera ko ngayon, kasi dahil sa trabaho ko yan Pag kayong may ganon kayong mindset, lahat ng kilos nyo, isusustain nyo yun. Magiging kayo, madamot. Bakit? Ako naghirap nito Ayoko magbigay. Pinaghirapan ko to. Pero pag nakita mo, si Lord pinaghirapan niya sa krus para yumaman ka. Therefore, yung supply ko, never ending. Magbibigay ako. Gusto ko pong ma-break yan sa heart nyo. Gaya sabi ko, ang area of finances, yun yung pinakamababang yung basta list faith. Pero pag na-break nyo yun, sinasabi ko po. Hindi bagay sa identity mo yung madamot. Hindi bagay. Tingnan yung katabi nyo. Sabihin nyo, hindi bagay sa yung madamot. Alam niyo po yung circumstances, opinion ng tao, hindi niya kayang baguhin yung identity nyo na blessed.
Kahit saan kayo pumunta, you are blessed. Mawalan kayong pera, nalugi, blessed pa rin kayo. Sabi ko sa inyo, lagi kayong aahon. Bakit? Identity nyo yun eh. Bakit? Pag hindi mo ganun yung mindset, pag nawala yung pera, sobrang depressed mo. Kasi pinaghirapan ko yun eh. Hindi mo kailangan ng, alam niyo yung yung fairy tale na yung duck ba yun? Swan, na naglelay ng golden egg. Swan. Parang kasing pareho lang yung duck at swan. Alala ko nung bata ko, gansa yun eh, sa Tagalog. Hinahabol kami nun eh. Takot na takot ako sa swan. Ba't tayo napunta doon? Golden egg. Hindi mo kailangan ng gold. Ikaw yung naglelay ng, ikaw yung source. Nagets niyo? Bakit? Kasi you are in Christ. Habol ka ng habol sa gold. Eh, yung pala, alam mo yung gold, nilalakaran lang sa langit yan eh. Lupa lang yan eh. Alam mo yung pinaghihirapan natin sa mundo? Inaapak-apakan lang sa langit. Kung inaapak-apakan sa langit, kayang ibigay ng Diyos niya sa inyo. Sino po dito yung sinasabi ni Lord mag-business? Gawin to. Pero alam niyo lagi yung katwiran. Walang pera eh. Matthew 6:24. Strong po sa akin to. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Alam niyo po yung mammon, hindi mamon ha. Gutom na kayo. Mammon. Sa Bible, ibig sabihin niyan, yung parang desire to accumulate wealth, pera, magpayaman. Hindi mo daw kaya mag-serve sa dalawang master. It's either kakamuhuian mo yung isa mamahalin mo. You cannot serve God and mammon. Pag meron po akong pinakitang kotse sa inyo, kunyari Mustang, Ford Mustang. Tapos kinumpara ko sa Kariton. Level ba yon? May point ako, ba't ko sinasabi to? Kariton, tapos Ford Mustang. Ginamit mo sa isang sentence. Ay, grabe, ang ganda ng Kariton ko. Level ba yon? Sagutin niyo po ako. No. Bakit? Mas valuable yung Mustang kaysa sa Kariton. Sabi sa Bible, you cannot serve two master. It's either you will hate the other, tapos yung isa mamahalin mo. You cannot serve God and mammon. Nagets niyo yung point ko? Si Jesus, inilevel niya yung pera, finances, wealth. You cannot serve God and mammon. Bakit? Sa thinking ng tao, pag may pera, para kang Diyos. Nagets niyo yung point ko? Kinumpara niya, pinag-side by side niya. Pero ang totoo, hindi dapat. Kasi sa mindset ng tao, pag may pera, may power. Pag may pera, may influence. Hindi mo kailangan ng pera, kailangan mo ng Diyos. Hindi mo kailangan, pag meron kayong mindset, I will serve, do this for money. Alam niyo po yun yung pinakamalungkot na na purpose at fulfillment sa buhay. Araw-araw bumabangon ka dahil sa pera lang. Pero pwedeng gamitin mo yung pera para sa greater purpose mo. Hindi pwedeng pag ikumpara yung Diyos tas pera, side by side ginawa ni Jesus. Kasi yun yung kausap niya. Yung time nila. Pag may pera ka, you have power. Hindi mo kayang pagsilbihan yung dalawa. It's either mamahalin mo yung isa. Sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. Hindi masama yung pera. Kung tingin nyo masama yung pera, sige, akin na pera nyo. Sabi ni Jesus, the love of money.
Kaya nga ginamit niya sa verse God and Mammon. Sino pong Diyos nyo? Bakit ko po nabanggit to? Kung sabi sa inyo ni Lord, pumunta ka doon, gawin mo to, magtayo ka ng business, mag-propose ka na, Lord, wala akong pera. Alam niyo sinong Diyos nyo? Yung pera. Bakit nalimitahan kayo ng pera? Sabi ng Diyos nyo, gawin nyo, in spite of walang pera. Paano tayo pagkakatiwalaan ng greater riches? Kung sa pera, takot tayong i-let go kay God. Nalala ko, life group leader ko si Gabe. Amerikano yan. Lagi dumudugo yung ilong ko pag kausap ko yun. One time, di ba mga Amerikano, diretso magsalita yun eh. Kaya ako hindi ako minsan feeling ko Amerikano ako. Diretso ako magsalita eh. Biko, Gabe, ba't di pa ako life group leader? Kapal, no? Hindi, kilala niya ako, hindi ako yung after ano eh. Natanong ko lang, kasi may nag-insight sa akin. Huwag niyo kayo judge, natanong ko lang. Bakit di pa ako life group leader? Alam mo, sabi niya sa akin, may issue ka pa sa pera eh. Kasi alam niya, hindi ako nagtatights. Alam niyo bakit? Ba't issue yun? Sabi ni Jesus, paano kang pagkakatiwala ng greater riches? Yung pera nga, hirap na hirap ka eh. Sabi niya, alam yung greater riches, yung tao. Mag-handle ka ng tao na mahal ng Diyos. Paano mo mamamahal yan? Yung pera nga eh. Ayoko magbigay. Kaya sinasabi ko, yung pera, yun yung list. Pag na-break yun, alam niyo anong mangyayari sa buhay niyo. Revelations after revelation, prosperity after prosperity. Huwag niyo pong hayaan yung pera, Diyos niyo. Ulitin ko, dahil teacher ako, paulit-ulit. Pag sinabing Diyos niyo yung pera niyo, bawat kilos niyo nagdi-determine pera. Sabi ni Lord, magbakasyon ka. Lord, wala akong pera. Siya nga nagsabi, magbakasyon ka. Akong bahala, sabi niya. Yun yung ibig sabihin niya. Ayaw ng Diyos na hindi tayo good steward sa pera. Alam niyo po yung pera, kayamanan na meron tayo ngayon? Steward lang. Ano yung steward sa Tagalog? Gusto ko sa Tagalog. Katiwala. Mabuti ka bang katiwala? Hindi sa'yo yan. Pag alam ng Diyos, kaya mong ipadaan ng Diyos sa'yo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Ano yung ibig sabihin nun? Kung kayang ipadaan ng Diyos sa'yo, ibibigay ng Diyos sa inyo. Kung alam niya, hindi issue kung ayaw mo magbigay, hindi sa'yo issue magbigay, bibigyan ka niya ng pera. Nadamay ka pa. Sabi niya, ibigay mo dun. Kanino niya pinadaan? Sa'yo. Kasi bakit? Hindi issue sa'yo pera. Alam niyo po, may mga kilala ko mayayaman. Sobrang baw ako sa kanila. Last time, bumili yung friend ko na yon ng Land Cruiser. 4 million. Alam niyo, sabi niya, bro, nahiya ako eh. Sabi ko, bakit? Nahiya ako kasi parang ang rangya. 4 million, tapos dadaan ako sa EDSA. Makikita ng tao eh. Sabi ko, ba't ka mahihiya? Bakit? Ay, bigla ako kumanta. Alam ni nanay yung kanta. Alam mo, ba't ka mahihiya? Alam mo, sabi ko, huwag kang mag-apologize sa blessing ni God. Kung yan palang 4 million, nahihiya ka na, paano ka bibigyan ng malaki? Sabi ko ganito, kunin mo siyang benchmark. Ting makikita mo yung Land Cruiser mo, ganito ako kamahal ng Diyos. To the point, binless niya ako. Ito yung reminder ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Huwag mong kahiya yan. Hindi kasi marangya. Poverty mentality. Ang Diyos walang ganun thinking. Siguro po, meron sa inyo dito, kinakausap ni Lord, magbigay kayong certain amount, ganito. Pero lagi kayo nag-aaway sa isip nyo ni Lord. Lord, ikaw ba to? Lord, ako ba to? Baka devil to. Sabi ko sa inyo, ang devil, hindi niya sasabihin, i-bless mo si ganito. Niwala kayo, si Lord yun. Luke 16:10, 11. If you are faithful in little things,
you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Ano ang context nito? Yun din. Gusto natin greater responsibility, greater anointing. Pagkatiwalaan mo na sa maliit, Lord, ito lang yung meron ako na pera, pero gusto kong ibigay sa inyo. Alam niyo po, alam niyo yung pera? Ano lang yan dito lang sa earth material. Pero alam niyo yung pera, pag in-offer mo kay God, yung value niya nagiging eternal. Alam, minsan ganyan ang thinking ko pag magbibigay ako kay Lord. Lord, ano lang to material lang. Pero Lord, bibigay ko sa kamay mo. Pag binigay mo sa kamay ng Diyos, nagiging eternal. Bakit? Yung pera na binigay mo sa kamay niya, nagagamit niya sa purpose na to preach the gospel, to reach out to people. Pagdating niyo sa langit, ano sasabihin ng mga tao? Oy, brother, ganito, salamat sa binigay. Brother Neil, salamat sa binigay niyo. Binigay mo sa Antipolo, ginamit yun ni Lord, kaya na-reach out ako, naging believer ako. May kantang ganun Huwag ko nang kantayin. Kasi 90s pa yun. Sabi ng song, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Gusto ni Lord ma-break yung ganung poverty mentality. Give like you believe the word of God. Give like you know your identity. Second Corinthians 9:8. God is able to make all grace abound to you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. God is able to make all grace abound to you, so that in all things, in all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kaya ng Diyos mag-abound sa inyo, sa finances nyo. Pero ang hinahanap niya yung puso nyo. Puso nyo. Hindi niya kailangan pera nyo. Gusto niya yung puso. Maraming pera si Lord. Hindi niya kailangan yun. Pero pag nakuha niya yung puso nyo, alam niyo yung number 1 sa heart ni God? Weeks ago, nagturo ako dito. Pag tinignan niyo yung puso ni Lord, alam niyo makikita niyo, hindi iPhone, hindi Land Cruiser. Alam niyo makikita niyo, people, malapit sa puso niya. Kung hindi mo kayang mag-release ng pera para sa tao, paano kapag kakatiwalaan ng Diyos sa malalaking responsibility? Ano pong ibig sabihin ko nito? Kinokondemn ko po ba kayo? No. Gusto ni Lord i-enlarge yung heart niyo. To receive more. To receive more. Maging mas blessing ka sa ibang tao. Hindi na ikaw yung nangungutang. Ikaw na yung nagbibigay ng pera. Ginamit mo yung pera, yung physical, temporary, naging eternal kasi may naabot na kaluluwa. Laging ganyan thinking ko pag magbibigay. Lord, material wealth, dito lang to sa mundo. Pero kunin mo, gamitin mo, nagiging eternal yung value. Ano po kayong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin? Pag na-break yung thinking natin ng poverty mentality, na-break yung ganitong mindset, ang daming pwedeng maabot, ang daming pwedeng magawa. Yung kulto nga, laki-laki ng church Pinipilit silang magbigay. Pero pag ikaw nagkaroon ng revelation, ilang linggo lang, ilang buwan lang, laki ng church nila. Kasi pinipilit.
Pero pag na-realize nyo, identity nyo, aba, kaya ko magbigay mas malaki. Kasi alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos niyo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos niyo. Gusto niya kayo maging prosperous. Para yung iba maging blessing. Maging blessing kayo sa iba. Challenge ko po sa inyo this week. Challenge ko po sa inyo. Dapat meron pa akong second point eh. Parang nandun lang ako sa stewardship. Mabuting katiwala. Pag-uwi nyo po, o pagtayo nyo dito, ngayon pa lang, Lord, ano yung gusto mong gawin sa perang pinagkatiwala mo sa akin? Lord, gusto kong ma-break yung yung stingy na heart. Gustong baliin ng Diyos yung ganong heart. Kasi gusto ko niya pambigyan. Pag na-break yun, para kayong lalong lumalaki ng lumalaki yung capacity niyo to receive more from God. Bakit? Na-break yun eh. Hindi ka na nag-aalala sa buhay mo. Alam mo, Lord, ikaw bahala sa buhay ko. Give like your Heavenly Father. Sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave. Expression ng love niya, gave. Expression ng identity mo, give. Dahil mayaman ako, I will give. Mayaman ako in Christ. Sa Romans 8:32, sa Amplified, He who did not withhold or spare even His own Son, but He gave Him up for us all, will He not also with Him freely and graciously give us all other things? Sa Tagalog, paborito ko to sa Tagalog eh. Siya na hindi niya pinagkait, pinagdamot yung kaisa-isa niyang anak, pero ibinigay sa atin. Ano daw to? Divine reasoning, sabi ng mga Bible scholar. Pangangatwiran sa Tagalog. Ang Diyos daw nangangatwiran. Naalala niyo yung nangangatwiran kayo sa nanay niyo? Di ba, piningot kayo? Ito daw yung Diyos nangangatwiran. Kung hindi ko pinagkait yung kaisa-isa kong anak, ibinigay ko sa inyo ng bumbuo, bakit nyo iisipin, ipagkakait niya lahat ng bagay na kailangan nyo? Alam nyo yung foundation? Yung cross. Kung hindi niya yung pinagkait, hindi niya pinagkait yung pinaka-importante sa kanya, binigay sa atin. Bakit ko iisipin? Pagkakait sa akin ng Diyos yung magandang buhay, hindi ipagkakait ng Diyos magandang buhay, health, wealth, healing. Bakit? Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Yun yung foundation. Gusto ko pong ma-break yung ganong heart natin. Bakit? Pag titingnan mo yung cross, yun yung expression ng generosity ni God. Pwede po ba tayong lahat tumayo? Lahat po tayo pumikit. Let us allow the Lord to speak to us. Maraming pwedeng maabot. Maraming pwedeng abutin. At gusto ng Diyos, gamitin ka nun. Abutin yung kapitbahay, lalong lumawak yung work ng gospel dito sa church nyo. Pero kung alam ng Diyos, mapagkakatiwalaan kayo sa pera, He will give it to you. Father God, we thank you sa bawat isa na nandito. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon. We are operating in that anointing, in that identity, that we are always blessed. No circumstances, no people will tell us otherwise. We are always blessed because of what Jesus has done on the cross. So I declare, oh God, I speak the anointing to make wealth to just flow. Flow, flow in Jesus' name. Pwede ko po ba kayong maimbitahan? Sino yung gusto magpa-pray sa harap? Line po tayo dito sa harap. I will pray for you. I will anoint you with oil. Sino pong gusto magpa-pray? Sir.
Lapit po kayo. Libre po ito. Wala bayad. Gusto ng Diyos to really prosper you and to enlarge your heart. Ito pong gagawin natin, prophetic gesture, that as we anoint you, the word that you have heard in this place, you are not, I declare this over you, lahat na nandito, you are not moved by the wealth. Therefore, God will give you greater wealth to finance the kingdom. And because of that, you are moved by the Spirit of God, not wealth. So the Lord will entrust you more and more. I declare this. Prosperity, I declare businesses, creativity for more. The Lord is anointing you. I declare this in Jesus' name. It's time for you to enlarge your thinking. The Lord wants to bless you and get it through you. Through you, I speak that. I declare the Lord will cancel your debts in Jesus' name. I declare that. And you will see the moving of God. Alam mo, gugulat ka that God has moved in your life. Walang ibang taong nag-move. Wala kang ibang kinontak. But God has moved. All debts are canceled. I speak that. I declare that these hands are anointed, empowered, has the greater ability than the world to create wealth, do business, and produce wealth. I speak that in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the anointing. The anointing, I speak that every things na i-manage ng hands na to, mahawakan ng hands na to, will multiply in Jesus' name. The Lord is giving you that capacity for greater wealth. It's time to use the wealth for the kingdom, to kingdom purposes. Reach out to people. The Lord has seen you that He can entrust you. The Lord will go through you through the process. He will train you more and more to learn, and to handle from glory to glory, step by step. And you will see that God has moved in your life. Magugulat kayo that God has given you finances. Someone will contact you. I don't know. Thank you, Lord, for Brother Neil, oh God. Thank you, Lord, for the anointing, oh God. Anointing. You have seen the Lord work in your life. But the Lord is saying to you, there's more. There's more. It's time to enlarge your heart. Enlarge your capacity. Capacity. Enlarge. The Lord is saying, enlarge. It's time to enlarge your thinking. Dream big because your God is with you. The Lord is saying, dream big. Dream big. Reach out. Dream big. You have seen the Lord move in the past. The Lord is saying to you, Brother Neil, Ate Norin, I am not done with you yet. I am not done with you yet. I am not done with you yet. These coming days, gugulat po kayo, there's a stirring in your heart. Stirring in your heart. Alam niyo po yung stirring na yun? God is preparing you for the coming things that He will do in your life. Alam niyo po, magugulat yung tao. Kasi yung mangyayari sa inyo in these coming days, it's not the work of your hands. It's the Lord's working in your life. So I speak that, declare that anointing in Jesus' name. Thank you, Lord. I declare, O God, sa buhay ni Nanay, O God. Thank you, Lord, for divine health. I speak that divine health. I see covering. The Lord is covering you. Thank you, Lord, for that covering, for that energy. I declare energy to rise up.
in you, the Lord will use your mouth to speak the goodness and the good things that the Lord has done in your life. The Lord is not done with you yet. Huwag niyo pong gawing matanda na ako. No. In the eyes of your God, you are always a child and operate in that area in Jesus' name. Lord, I declare sa buhay ni Nanay, salamat Panginoon for the anointing to do business, anointing that is coming your way in Jesus' name. The devil has done great things in your life, but the Lord is saying He has done greater, way bigger in Jesus' name. Do not allow the past to define you, because the Lord has defined your life. It's time to take that space na. Marami pang gagawin si Lord sa buhay nyo. So I declare, O God, as I lay my hands, I declare the anointing will just flow and break any yoke of the enemy. In Jesus' name. Jesus' name. Father God, I declare, O God, that these hands, O God, lift up your hands, bro. I declare, O God, you are the mouthpiece of God. You will utter the goodness, the gospel. It's time for you to do not hold back. The Lord is saying, do not hold back. The Lord will make you a display of His goodness, display, a showcase. You will be the showcase of God sa family mo. There are things said, bad things said upon you. But ino-offset ni Lord yung bad things na yun. Kasi may mga bagay na sinabi si Lord sa buhay mo. So I declare anointing will just flow in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Can we appreciate Pastor Charlie? Thank you. And thank you, church, for being here. You know, that's really what stretching is about. Tama ba? A little bit over time, but we're going to go to our giving. I'm sure that God has prepared your hearts for it. Amen. I may not need to add to it, but I just really, I'm blown away by this morning devo that I had with New Life Maine just yesterday. 2 days ago when New Life Maine had this morning devo, and it was Pastora Milet Togano that shared the word. I loved how she shared it. Kung gusto nyo ng mga Tagalog, tune in to New Life Maine every morning. Diba? You'll find Pastor Edwin and his wife, Pastora Milet. There was a child, sabi, and then the child put his hands daw sa loob ng vase. Okay? And then he got stuck. Tas, imagine, it's this, kind of like this, right? And then yung kamay niya, hindi daw malabas. So, they called for the dad. At sabi ng daddy, after many attempts, try i-pull yung hands out of the vase. Hindi talaga matanggal yung hands. Sabi ng daddy, okay, ang sino makakapagtanggal ng kamay ni Junior, bibigyan ko ng 100 pesos. Then suddenly, si Junior opened his hand and a 25 cent fell. Okay? Of course, the daddy gave the 100 to Junior, right? And sometimes life could be like that. We struggle and we get stuck into a lot of things, diba? Just because we could not let go. Sabi nga ni Charlie, it's a preparation. But God has His best intentions towards us. He's there to prosper us and give us a good future. Amen? Hallelujah. He's about to stretch us out. Amen? If you're ready for your giving, let me pray for it. Father, I thank you for the hands that give. I thank you, Lord, that our hearts are ready. Our hearts are open for greater things ahead, God. We thank you, Lord, that it's not just money. It's, Lord, the kingdom that really what we inherit. Father, we call everything as loss, but we count you, Jesus, as gain. We thank you, Lord,
let that be an outpouring for your people. But Lord, for whatever seed that's sown, God, thank you. There's a greater harvest, Lord, that you're about to bring, Panginoon, ibibigay sa iyong mga anak. Salamat po. In Jesus' name, amen. Raise your hand. Let me bless you. May the Father who is gracious, a great provider, and kind towards you, bless you, you and your family, keep you, protect you from all wiles of evil, all powers of darkness. And may the Lord be gracious towards you and also give you shalom. Nothing missing, nothing broken. And we say it by faith in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you, church. Thank you very much.